blood of Calvary's cross. So if I live for Him. Or if I die, I count it gain. My life is not my own, but His from this day on.
Magandang umaga sa ating beloved mga pastor, Pastor Ronnie Bilibo. Salamat ako sa mga Panginoon na nandito nakaabot ako sa Metro Manila po. Ako mga minamahal, tubong Mindanao ako. Sinilang ako 1955 po. Ang pangalan ko po si Ronnie Mohagit. Dito ko lang nakita ang mga minamahal na sa haba-haba ng panahon, sabi ko, ipinapakita sa akin sa spiritual na bagay si ating beloved Pastor Ronnie Milibo mong minamahal, sabi ko, napakatuwid, napakaganda, nagsaysay siya doon sa diaryo mensahe na nakita ko mo naman nasaysay talaga niya. Sabi ko, hanapin ko ito kung saan ito. Nakita ko, nasumpungan ko, sabi ko, pag abot ng panahon, hanapin kita. Yung abot ng panahon, hinahanap ko. Dito na 2025 po, 26 ata, dito ngayon. Nakita ko dito, ako lang nag-isa, hinahanap ko dito sa Cubao. Sabi ko makita ko rin, mahal na Panginoon, dahil yung tinuro mo sa akin. Kasi maganda ang patutuo sa mga diaryo mensahe, at nakita ko talaga mga minamahal. Kaya ngayon, nasumpungan ko mga minamahal na ang pastor ng aking kaisa sa ating mga katawan, isa lang tayo. Kaya nagpapasalamat ko na mahal Panginoon na ito, maraming mga bunga na pinapasalamatan ko. Kaya salamat sa mahal Panginoon. Pwede ba maghandog ako mga minamahal sa sa pag-ibig niya? Binigyan ako ng halaga, kahit basahan lamang, pinulot niya ako, binihisan. Ayaw kong tuluyan lumayo kay Jesus, labig nagpakautangan kung lubos. Kaya asahan mo, ako'y naglilingkod habang ako'y nabubuhay sa mundo. Oh my Lord, consider me. I'm just a little vanity, like a flower that blooms and fades away. It's more alive with her every day. But Lord, you've given me eternal life. You even called me your virtuous wife, and you brought me to that place right where I belong. Right where your grace and your love through the years have brought me along. Ooh, and who am I? You're taking me from that pit to heavenly places. With you I see. You brought me to that place right where I belong. My Lord, let me die. Just let your name be glorified. At your service, Lord, here I stand. Your ways, oh Lord, it's my command. For you died to set me free, and you did so willingly to bring me to this place
would I worry if giants come calling my name? My God is so much bigger than troubles I face. Why would I hunger for power or riches or fame? Oh, my God is so much better than all of this thing. So I won't be shaken, I won't be moved. My God is faithful, His promise is true. So I speak to the mountain, oh, it's time to move. 'Cause my God is bigger, better, stronger, greater than you. My enemies scatter, 'cause they know the battle is. Yes! We have the victory in Christ! Whoa! My God is stronger. The victory is already won. Yeah, He died for my ransom and rose up on the third day. 'Cause my God is greater than death, hell and the grave. I won't be shaken, I won't be moved. 'Cause my God is faithful, His promise is true. Yes, hallelujah. So I speak to the mountain, oh, it's time to move. 'Cause my God is bigger, better, stronger, greater than you. There's no mountain too high, no valley too low. There's no fear that I have He doesn't already know. There's no problem too big, there's no weapon too strong. There is nothing for God that is. Lift your voice, come on! There's no mountain too high, no valley too low. There's no fear that I have. He doesn't already know. There's no problem too big. There's no weapon too strong. There is nothing for God that's impossible. Hallelujah. So I won't be shaken, I won't be moved. 'Cause my God is faithful, His promise is true. Oh, hallelujah, glory. So I speak to the mountain, oh, it's time to move. 'Cause my God is Bigger, better, stronger, greater, bigger, better, stronger, greater, bigger, better, stronger, greater, better, stronger. greater than. Yes! Palapalan ka, Panginoon! Hallelujah! Glory to God. God bless you mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. Masaya po ba tayo sa umagang ito? Amen. Sabi ng Panginoon, 2 o 3 magkatipon sa kanyang pangalan, He is in our midst.
kasama natin siya sa umagang ito. Amen. Sino nangangailangan ng blessing sa umagang ito? Amen. Yan po ang ating paksa. The key to God's blessing. Ang susi sa mga pagpapala ng Diyos. Praise God. Kailangan natin ang blessing hindi lamang material, physical, spiritual o pinansyal. Higit sa lahat, ang basbas, ang pabor ng Diyos. Amen. Na tayo'y katanggap-tanggap sa Kanyang kaharian. So God bless you. I welcome all the visitors this morning. Mayroon tayong mga kapatid na nanggaling pa ng iba't ibang lugar. So tayo po ay magpatuloy. Buksan natin ang ating scripture. Tutuloy na tayo sa pangangaral ng Word of God. Sa pamagat natin, the key to God's blessing. Mababasa natin sa Genesis chapter 12, verses 1 to 3. Sabi po ng Panginoon dito kay Abraham, Now the Lord God has said unto Abram, Get thee out of thy country and from thy kindred. So mayroong total separation muna bago tayo mabless ni Lord. And from thy father's house unto a land that I will shew thee. And I will make of thee a great nation. Gagawin kitang isang dakilang bansa. And I will bless thee, pagpapalain kita. And make thy name great. Magiging dakila ang pangalan mo. And thou shalt be a blessing. Magiging pagpapala ka rin sa iba. Verse 3, And I will bless them that bless thee. Pagpapalain ko rin ang mga magpapala sa iyo. And curse him that cursed thee. Susumpain kong mga taong susumpa sa iyo. Wow. And in thee shall all families of the earth be blessed. Amen. Sa pamamagitan mo, lahat ng pamilya sa mundong ito ay pagpapalain. Glory to God. Ang Diyos magdagdag pagpapala sa binasa natin. Do you believe that we are Abraham's seed this morning? Mga binhi tayo ni Abraham at kaakibat ng bawat Kristiyano ang pagpapala ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Bago tayo, amen, magpatuloy. Dakilang Diyos, Ama naming banal. Salamat, O Diyos, sa mga patutuot, mga awitin na aming napakinggan. Lahat ng ito, Panginoon, ay pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Dahil ikay dakila, ikay tapat, di ka nagpapabaya sa amin. Lord, you've never left us nor forsaken us because that's your promise, Lord God. You will supply all our need according to your riches in glory. Pangako mo po yan, Panginoon, at narito po kami sa umagang itong muling nagpapatira pa ang aming mga puso upang humingi ng tawad sa aming mga pagkukulang sa iyo. Linisin mo kami, O Diyos, mula sa anumang karumihan, anumang mga pagsalangsan, O Diyos, kalabisan, pagkukulang, O God, dahil hindi kami makakalapit kung kami ay hindi karapat-dapat sa umagang ito. Lord, muli, Panginoon, muli mo pakanin ang aming mga kaluluwa sa pamagitan ng salita ng buhay. For man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of your mouth, O God. Pagpalain mo kami, Panginoon, di lamang sa material, kundi higit sa lahat sa paglago sa pananampalataya. Help us to grow, Lord God, in the stature of a perfect man, Panginoon, upang kami maging handa sa iyong malapit na ang pagbabalik. Sa malapit ng pag-agaw, dahil kami, Lord, uuwi sa piling mo. Pinaghanda mo kami ng mansyon sa langit, hindi kami mananatili sa lupang ito. We're not earthly bound creatures, we are citizens of heaven, Lord. And one day we will leave this earth behind, and we will say goodbye to this world, Lord, because we will move on to another country that Abraham was seeking, Lord, a city whose builder and maker is God. Help us, Lord Jesus, muli. Palaguin mo ang aming mga faith sa umagang ito dahil di kami, Lord, mapagpapala kung wala kaming faith. For it is impossible to please you, Lord, without faith. So help us, Father God, and may supply every need. Palayan mo mga kapatid na nangangailangan ng tulong, pinansyal, material, physical, kagalingan sa karamdaman, O Diyos. You are the great provider, Lord. You are Jehovah Jireh, the Lord that provided everything for us. So Lord, muli, Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat at buksan mo ang aming mga kaisipan dahil kung wala ka, wala kaming magagawa sa umagang ito. Bless us, Lord, once again, Father, and we commit to you all praises, thanksgiving, and honor in the most precious name of your Son alone, in Jesus Christ's name, and the bride says, Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Amen. Glory to God. At binabati ko kayong lahat. Masaya tayo. Ito na ang ating kagalakan. Amen. Binago na tayo, pinanganak na tayong muli.
except a man be born again, he cannot see or understand the kingdom of heaven. Kaya sa umagang ito, pag-usapan natin ng blessing. Dahil kung walang blessing, tayo ay manghihina, manlulupaypay. Amen. What is a blessing? Ito po ang ating tanong. Ano po ba ang pagpapala? Sabi po rito, a blessing is a favor. Ito ay pabor. Ito ay kaloob. It's a gift of God or a divine protection. Yung pag-iingat ni Lord sa iyo. Blessing yon. Amen. Yung magaling ka, wala kang sakit, blessing yon ng Panginoon. Amen. Maraming nang namatay sa COVID, maraming nasa higaan ng karamdaman ngayon, pero nandito ka. Naglilingkod ka. Pasalamatan mo si Lord sa bagay na yan. So, a blessing is God's expression of approval. Ibig sabihin, approve tayo sa Panginoon kapag pinagpala ka. Or support. Suportado ka ng Panginoon for your plan or prayer. Sa panalangin mo, sa plano mo, kailangan mo ng go signal sa Panginoon. Mahirap yung lumalakad tayo nang wala sa kalooban eh. Kagaya ni Jonah, tumakas si Jonah sa kalooban ng Panginoon. So ano po bang mga blessing ni Lord? Mayroon pong 4 na kategorya ang blessing. So unang-una, napakahalaga, spiritual blessing. Spiritual, kasama dyan yung salvation, yung kaligtasan natin. Di ka ba masaya na namatay si Kristo sa krus para sa kaligtasan mo? Ang Diyos nagbumaba, nagkatawang tao, nagbayubay sa krus para iligtas ang kaluluwa mo. Wow, kahit mamatay ka sa physical, pero mayroon kang kalalagyan sa kaharian ng Diyos. Amen. Yung peace, kapayapaan. Wala kang takot kasi alam mo na ang Panginoon ang kakampi mo. If God be for us, who can be against us? See? Mayroon kang joy. May kagalakan ka ba sa umagang ito? Walang Kristiyanong nakasimangot, kapatid. Masaya, you are the most important, amen, most special class of people sa plano ng Diyos. Isinulat pa niya ang pangalan mo. Saan? Sa aklat ng buhay ng Kordero before the foundation of the world, sabi ng Bible. Wala pang langit at lupa, pinili ka na ng Diyos. At lahat ng kanyang itinalagay, tatawagin, lahat ng tinawag ay kanyang luluwalhatiin. Amen. Kaya, praise God, pag ikay Kristiyano, amen, masaya ka. Glory to God. And then the baptism of the Holy Spirit. Di ba? Sabi ng Biblia, kayo ay selyado na ng Espiritu Santo hanggang sa araw ng inyong katubusan. Hindi ka ba natutuwa na si Jesus ay nasa iyo ngayon? Nasaan si Jesus? He is Christ in you, the hope of glory. Amen. In the form of the Holy Spirit. Sabi niya, you shall receive power when the Holy Spirit is come upon you. Yan ang una, spiritual blessing. Pangalawa, physical. Nasa laban tayo, siyempre, kailangan natin kumain, kailangan natin uminom, magsuot ng damit. So, yung provision for food, amen, daily wealth, yung binasa natin kanina, sabi ni Lord, huwag kayong mag-alala sa inyong kakainin o inumin at daramitin. Amen. But seek ye first His kingdom and righteousness, and all these things shall be added. Idadagdag na lang daw po yan ng Panginoon. Pero ang kailangan, unahin natin siya. Right? So yan ang physical blessing, umaasa po yan sa pagsunod at pagkilala sa Panginoon. Pangatlo, yung relational blessing. What is relational blessing? Yung mayroon kang mahal sa buhay, nagmamahal sa iyo, asawa mo, magulang mo, blessing yan. Yung anak mo na masunurin, hindi pasaway, blessing yan. Amen. Yung asawa mo na nagmamahal sa iyo, nagmamalasakit, amen. Kapatid, magulang, lalo na yung mga kapatiran sa church, fellowship with the brethren, may nagmamahal sa iyo rito. Pinapanalangin ka, di ba? Napakahalaga na tayong lahat ay nagmamalasakitan sa isa't isa. That's a blessing. Pangapat, eternal. Mga blessing na magpawalang hanggan. Amen. Yung langit, nakalalagyan mo, resurrection, yung mamatay ka man, sabi ni Jesus, ay mabubuhay kang maguli. Ba? Sabi niya doon kay Martha at kay Maria, si Lazarus ay patay na, subalit ako, I am the resurrection and the life. He that believeth on me, though he were dead, yet he shall live again, and he that believeth on me shall no longer die. May buhay na walang hanggang ka ngayon. You have eternal life.
in you right now. Pag sinabing eternal, walang pasimula, walang katapusan. Kaya tayo ay mayroong blessed assurance. Ano man ang mangyari sa mundo, amen, tayo ay ligtas, tayo ay may lugar sa Panginoon. Ang kamatayan ay promotion lamang sa Kristiyano yan. You go into a better place. Kaya nga sabi ni Pablo, mamatay man o mabuhay, whether to live or to die, we are the Lord's. Amen. So ituloy natin mga kapatid, what is the key to God's blessing? Key, of course, the key is faith in God. For without faith, sabi nga kanina, it is impossible to please God. So kailangan manampalataya ka sa Diyos. Dahil sabi sa Hebrews 11:6, kung walang pananampalataya ay imposible na malugod ang Diyos. For he that cometh to God must believe that He is a rewarder. Siya ay tagabigay, gantimpala sa kanila na humahanap sa Kanya. So ang gantimpala nakalaan or rather nakabatay sa paghahanap sa Diyos, sa pagsunod sa Kanyang kalooban, obedience. See, faith in God expresses itself through obedience, trust, and perseverance. Napakahalaga yung tatlong yan. Obedience, pagsunod. Sabi ni Jesus, if you love me, obey my commandments. Trust, magtiwala ka. At perseverance, magpunyagi ka. Magpatuloy ka. Ang magtiis hanggang wakas ay siya lamang ang maliligtas. Amen. Napakahalaga yan. The Bible repeatedly teaches that God honors those who believe Him, walk with Him, and depend on His promises. Amen. Isa po ba tayo dyan sa mga taong naniniwala, sumusunod, at nagpupunyagi? Napakahalaga na tayo ay magpunyagi dahil maraming pagsubok. Every son that cometh to God will be tested, tried, and proven. So ang Kristiyano, palaging may trial. Sabi nga ng Bible, all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Pero napagtagumpayan na ni Lord lahat yan. At kung ikay maniniwala sa Panginoon, sabi ni Jesus, you are more than conquerors in Christ Jesus. We are more than conquerors. Hallelujah. So isa-isahin natin. Meron ako nakitang 10 mahalagang bagay para tayo pagpalain. Number 1, mga kapatid, ay blessing through obedience. Sa pagsunod. Dahil ang masuwaying anak, amen, ay lalo na sa natural, di po ba? Paano pa i-bless yung anak mo kung sinusuwag ka? Di ba? Kung ikaw ay lahat ng utos mo ay ayaw sundin. So ano bang utos ng Panginoon? Ito, Deuteronomy 11:26. Sabi dito ng Panginoon, behold, I set before you this day a blessing and a curse. Mamili ka. Dalawa yan. Sabi, inihaharap ko sa inyo ang dalawang bagay sa araw na ito, pagpapala at sumpa. A blessing if, pag may if, conditional yan. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day, and a curse if ye will not obey the commandments of the Lord your God. Alam natin, binigyan tayo ng 10 commandments bilang gabay, mga kapatid. Thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, and all. So, pero sa huli, sabi ni Lord, sinamarize ni Jesus lahat yung 10 commandments. Sa isang salita, love. Sabi niya, love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and love your neighbor as you love yourself. Sabi ng ating mensahero, that's the 11th commandment, pang-11. Kasi sinamarize na eh. Pag mahal mo ang kapatid mo, mahal mo ang Diyos, di ka gagawa ng masama. Di ka papatay, di ka magnanakaw. Nandun na lahat sa tinatawag na love. The greatest of all, amen, is love. Even love your enemy, love those who pray for those who persecute you. Kaya mga kapatid, sabi rito, a blessing kung tayo ay susunod. At kung hindi, sumpa ang aabutin natin. Lalo na yung mga, sabi rito, that will go after gods which ye have not known. Idolatry. Galit ang Panginoon sa Diyos-Diyosan. Hindi lamang ribulto ang Diyos-Diyosan ngayon. Anumang bagay na nakakahadlang sa paglilingkod mo sa Panginoon, na yun na ang, kumbaga, priority mo.
trabaho, di ba? Idol mo yan. Mga movie stars, mga singers, mga sports people. Pag yan na, hindi ka na nakapagsimba dahil sa trabaho, dahil sa panunood ng TV o social media, yan, idolo mo yan. Delikado yan. Galit ang Diyos dyan. Kaya wag tayo maging idolaters, mga kapatid. Amen. So tingnan nyo si Noah. Noah, sabi the Bible said, thus did Noah according to all that God commanded him, so did he. Lahat ng inuutos ng Diyos sa kanya ay ginawa ni Noah. Ano ang kwento ni Noah? Alam natin, ang Diyos sa panahon ni Noah ay nagalit sa tao. Dahil puno ng violence, all the minds and imaginations of man were continually evil. At nagsisi ang Diyos na nilikha pa niya ang tao. At sabi niya, lilipulin ko ang tao, mga hayop lahat. Pero mayroon siyang itinira, ang pamilya ni Noah. Bakit sumunod si Noah, mga kapatid? Sa utos ng Diyos, na sabi niya, magtayo ka ng arka at ang pamilya mo, lahat ay dalhin mo dahil darating ang baha at darating ang dilubyo. Ilang taon nangaral si Noah? 120 taon. Ilan lang naligtas? Di ba? Konti lang, 8 lang. Sino yon? Si Noah, asawa niya, si Ham, si Shem, si Japhet, at kanilang asawa. As it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of Man. Sa ating panahon, hindi ito padami-dami ng miyembro. Amen. Pakuntian ito, mga kapatid. Patibayan. It's not the quantity, it's the quality of the believer that matters most to God. Ano ginawa ni Noah? Pinagawa ng daong si Noah, binigay yung sukat, binigay yung disenyo. Sinunod ni Noah, basahin ko lang. God said to Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Make thee an ark. Gumawa ka ng daong of gopher wood, pati yung uri ng kahoy, sinabi, that thou shalt make in the ark, and pitch it within and without with pitch. This is the fashion that thou shalt make it. The length of the ark, yung haba, shall be 300 cubits, the breadth 50 cubits, and the height 30 cubits. Sinunod ni Noah. What is cubits, mga kapatid? Ang cubits ay mula dito sa siko hanggang dito sa dulo ng daliri. Yun ang cubits, yun ang sukatan nila noon. So, a window shall thou make in the ark, to the ark in a cubit shall thou finish it above. Amen. The door of the ark shall thou set aside in the side with lower, second, and third stories. So, sinunod ni Noah yung disenyo mismo ng Panginoon. Kaya pinagpala si Noah, makikita dito na ang pagsunod to the dot ay pagpapala ang kapalit mula sa Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, di ba? Obey. Obedience is better than sacrifice. Amen. Praise God. Pangalawa, mga kapatid, 10 po ito at bibilisan lang natin. A blessing can come from abiding in God's Word. Yung nananatili kang lumalakad sa salita, you honor the Word of God, you acknowledge God in all your ways. Kaya sabi ni Jesus sa John 15:7, Jesus Himself, if you abide in me, sabi niya, and my words abide in you, you shall ask what you will. Humingi ka kahit na ano, and it shall be done unto you. Wow, what a promise, mga kapatid. Kung malulugod ang ating Panginoon na tayo lalakad sa Kanyang salita, umiling ka ng anumang bagay. At alam ng Lord, na ang hilingin mo ay mabubuting bagay. Hindi ka naman hihingi ng masamang bagay, di ba? Alam mo, hindi ibibigay ni Lord. Amen. Yung anything na makakabuti sa iyo ay ibibigay ni Lord. Matthew 6:33, binasa na natin kanina, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ang pagsunod, paglalakad sa salita ng Diyos, ito po ay magdudulot ng blessing. Sino pang sumunod sa Bible? Si Mary. Tingnan nyo si Maria. Inihula sa Bible ng ating Panginoon ay ipanganganak ng isang babae. Alam nyo ba ilang taon ang hinintay bago naganap yon? 800 years almost. A virgin shall conceive, sabi sa Isaiah. At si Mary, pinakitaan ng anghel. The angel appeared to Mary.
Sabi rito, Mary said, "Behold, the handmaid of the Lord, maid of the Lord, be it unto me according to thy word." Sabi ng anghel, magdadalang tao ka, you will bear a son and you will call his name Jesus, Emmanuel. At hindi nagatubili si Maria. Kahit siya tinawag na dahil siya ay wala namang asawa pero nabuntis. Di ba? Tinawag si Jesus na illegitimate. Pero hindi yon, amen, alintana ni Maria. Tawagin man siya na disgrasyada o ano paman, pero yun ay mula sa Panginoon. Amen. Sino pa mga kapatid ang sumunod? Praise God. Marami pa sa Bible. Pangatlo, tingnan natin, mahalaga ang separation from unbelief. Ano po ang unbelief? Sin. Hindi ka pagpapalain ng Panginoon kung namumuhay ka sa kasalanan. Sabi ng Hebrew 3:12, "Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing." Lumalayo ka from the living God. And in Mark 16:16, nilinaw ni Jesus Christ, siya na manampalataya at mabautismohan ay maliligtas, subalit siya na di manampalataya ay parurusahan. So yan yung belief. Believe and be baptized, you will be saved. But he that believeth not, yun po ang unbelief. Siya na hindi manampalataya ay parurusahan. Kaya napaka-importante ang pagsunod, paniniwala, at pagtalima sa salita ng Diyos. Meron pang 4 na kasalanan na tinawag ang Biblia. Daanan ko lang mga kapatid. Number 1 dyan, number 1 is iniquity. What is iniquity? Ang iniquity, katampalasanan sa Tagalog, ang ibig sabihin nito ay may alam kang mali pero patuloy mo pa rin ginagawa. Iniquity yan. At alam mong tama ang maglingkod sa Panginoon pero hindi mo ginawa. Ito ay iniquity. Work curse, sabi ng Panginoon sa mga taong yon, nakapagpalayas ng dyablo, nagpagaling na may sakit. Sabi rito, I will profess unto them, I never knew you. Hindi ko kayo man lang nakikilala. Depart from me, ye that work iniquity. Ayan. Kaya wag nawa tayo masumpungan na mga workers of iniquity. Pangalawa, transgression. Ano po bang transgression? Pagsuway. The transgression of the wicked. Psalms 36:1. Set within my heart that there is no fear in God before His eyes. So transgression, ito yung pagbali sa salita ng Diyos, kagaya ni Adan at ni Eva, they transgress the word of the Lord. Sabi ng Panginoon, huwag kayong kakain sa bungang pinagbabawal, subalit kumain si Eva at ipinakain pa sa kanyang asawa. They transgress the word of the Lord. Pero salamat sa Panginoon na gumawa siya ng paraan. Jesus, the second Adam, amen, pay the price, hallelujah, for Adam and Eve's sin. At kasama na rin tayo doon. Pangatlo, perversion. Ano po bang perversion? Sabi ng Biblia, for they have perverted their way and they have forgotten the Lord their God. What is perversion? Ito yung pagsira sa pagiging tao na dapat banal tayo, di ba? Napapervert tayo. Satan perverted people na maging lasenggo, babaero, maging mga durugista. Perversion po yun, mga kapatid. Yung babae gustong maging lalaki, yung lalaki gustong maging binabae, perversion yun. Kaya manatili tayo sa kung ano ang tinawag sa atin ng Panginoon. Worldliness. Huwag tayo maging makamundo. Sabi ng Bible, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. So, worldliness. Pagiging makamundo, kagaya ng sinabi sa John, love not the world or the things of the world. For if you love the world, the love of the Father is not in you. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, yung mga kayabangan sa buhay, yan daw po ay di sa Diyos, kundi yan ay makamundong gawain. So, we must humble ourselves. Okay, tingnan natin ang pangapat. Pagsisisi ay susi sa pagpapala ng Panginoon. Except you repent, you will perish, sabi ng Bible. Ito ay prerequisite, mga kapatid. Basahin natin ang 2 Chronicles 7:14.
If my people, which are called by my name, tayo yun, mga Kristiyano, shall humble, una magpakumbaba tayo, themselves, and pray, manalangin ka, seek my face, hanapin natin ang kanyang mukha, and turn from their wicked ways, lumayo sa kanilang mga likong gawa, then I will hear from heaven. Maririnig tayo ng Diyos. And will forgive their sin, and will heal their land. Pagagalingin ng Panginoon ang alin? Ang ating lupa. Alam niyo, ang lupa hindi lamang yung tinutungtungan nating mundo, itong katawan natin. Di ba? Saan galing ito? From ash to dust we will return. Lupa ito eh. So pagagalingin ka ni Lord, hallelujah. Sabi sa Acts 2:38, kung tayo yung magsisisi, Peter said, repent and be baptized. Magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad for the remission of sin, and then you shall receive the blessing, the gift of the Holy Ghost. So ito yung mga mga kapatid na kailangan nating makita na kung tayo mamumuhay sa kasalanan and hindi tayo mabibless ni Lord, no matter what you do, kapag salungat ang buhay mo, God will not hear your prayer. Amen. God will not heal you. Alam niyo yung karamdaman, madalas kasalanan ang cause niyan. Sickness is the result of sin. Di ba? Sa Biblia, makikita natin yung mga nagsisi ay pinagaling ni Lord. Di ba? Magrepent lang sa kasalanan, and sabi rito ng Panginoon, your faith has healed thee. Yung general na napagaling sa mga ketong. Naaman, mga kapatid. Si David, next slide. Anong nangyari kay David? Nahulog sa pangangalo niya. Di ba? Anong nangyari? Nakita niya si Bathsheba. Alam niyo kung ilan ang asawa ni David? 500, sabi ng Bible. Solomon had 1,000. Dahil polygamy was legal in the Old Testament bilang mga hari. Pero hindi pwedeng mag-asawa ng balo o hindi na virgin. Ang hari, kailangan virgin ang asawa. Pero na-tempt pa rin siya kay Bathsheba. Si Bathsheba ay asawa ni Uriah. At si Uriah ay sundalo ni David. At nung nangyari ang bagay na yon, sabi ni Uriah, hindi siya sisiping sa asawa niya hanggat hindi sila nananalo sa labanan. So gusto sana ni David na sumiping siya para lumabas na yung anak ay galing kay Uriah. Pero hindi nangyari, pinadala si Uriah sa harapan. Pinadala doon sa pinaka-front line at namatay si Uriah. At sa madaling sabi, inasawa si Bathsheba ni David at namatay yung batang yon. Pero alam nyo, mga kapatid, nagsisi si David. Akala niya, ligtas na siya. Nakapagtago na siya. Pero nung dumating ang propeta, si Nathan, sabi niya, alam nyo, Haring David, mayroong isang tao na marami na siyang tupa, pero kinuha pa niya yung nag-iisang tupa ng kanyang kapitbahay. Anong parusa na dapat sa kanya? Sabi ni David, kamatayan sa taong yun. Sabi ni Nathan, ikaw yun, Haring David. Kinuha mo si Bathsheba. Biglang nataranta si David. Namula siya, mga kapatid, at nalaman niya na yung pala ay malaking pagkakasala niya sa Panginoon. At dahil doon, nasira ang kaharian ni David, si Absalom na panganay niya, nagkodita sa kanya, yung isang anak niyang babae, ni-rape naman ng isang kapatid na lalaki sa ibang babae. So, praise God, pero dahil sa kanyang pagsisisi, paghiyak, amen, siya'y tumangis, sabi ng Bible, he wept as he went up, and weeping as they went up, naawa ang Diyos sa kanya. Amen. Kaya kung meron tayong nagawang kasalanan, magsisi tayo ng taimtim, mga kapatid. Dahil kung anak ka ng Diyos, amen, ang biyaya ng Diyos nandyan. Habang buhay, may pag-asa. Amen. The mercy of the Lord endureth forever to them that are His children. Kaya, repentance, kagaya ni King Hezekiah, papatayin na sana ng Diyos dahil nagsisi. Sabi niya kay Isaiah, bumalik ka. Dadagdagan ko pa ng 15 taon ng buhay niya dahil sa kanyang pagsisisi. Praise the Lord. Di ba tayo natutuwa? Palakpakan natin ang Panginoon sa biyaya at habag niya. Amen. Lahat tayo nasa laman pa at tayo nagkakamali, nagkukulang. Kung ang Diyos hindi mahabagin, siguro tayo'y matagal nang itinapon sa karagat-dagatang apoy. Pero praise God for His mercy. Now, 5, patience and endurance. Kailangan ng pagsusumikap, pagtsatsaga sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag ka nga atras kaagad.
tingnan nyo si Abraham. Sabi rito ng Panginoon sa kanya. Sa Hebrews 6:13, New Testament. When God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, he swore by himself, saying, surely blessing, I will bless thee, multiplying, I will multiply thee. And so after he had patiently endured, yung word na yan mga kapatid, he patiently endured, he obtained the promise. Ano nangyari kay Abraham? Pinangakuan ng bata. How many years naghintay? 25 years bago dumating si Isaac. Pati si Sarah nakapag-isip na baka itong si Hagar ang magdadala ng anak mo. Naging dalawa tuloy ang main children ni Abraham, si Ismael at si Isaac, di ba? At ngayon, naglalabanan sila sa Middle East, yung mga Arabo, Muslim, mga lahi ni Ismael yon. At ang Israel, lahi ni Isaac. So, hanggang ngayon, mga kapatid. And then, after na ipanganak si Isaac, sabi ng Panginoon, ialay mo yan sa bundok para malaman ko kung mahal mo talaga ako. Di ba? Is that the Bible? Nagbabasa ba tayo? Amen. So, sinubok si Abraham, subalit, inalay pa rin niya si Isaac. At nung kakatayin na, sabi ng anghel, tumigil ka, Abraham, dahil alam na ng Diyos na minamahal mo siya. Praise God, hallelujah. And God provided a substitute. A ram, amen. Kaya tinawag yung lugar na yon na Jehovah Jireh. Dahil God provided a sacrifice. Amen. A male sheep na yun ang inihandod instead of Isaac. So kaya kailangan ng patience and endurance. Sa Joshua 1:8, si Joshua ay naging malakas at matatag. Sabi ng Biblia, be strong and of a good courage. Sabi ni Lord kay Joshua, maging matapang ka at matibay, sapagkat ang bayang ito ay hahatiin ko ang lupa at ikaw, sabi rito, ang magdadala sa kanila roon. I swear unto their fathers to give them. And this book of the law, see, ang aklat ng kautusan ay huwag mawawala sa iyo. Thou shalt not depart out of thy mouth. Thou shalt meditate. Pagbulay-bulayan mo to araw-araw, sabi niya kay Joshua, upang ma-observe mo to do according of all that is written therein, then thou shalt make thy way prosperous. Ano po bang kahulugan ng salitang prosperous? Masagana. See, gagawin mo ang iyong daan na masagana, then thou shalt have good success. Amen. Hindi lang success, good pa, mga kapatid. Kaya napakahalaga yung magiging matatag. Huwag tayong manlulupaypay, malulugmok sa mga problema. Amen. Magpatuloy tayo kagaya ni Joshua. Be patient. Amen. Be perseverant in serving the Lord. Ang tunay na Kristiyano, laging nasa church pag may gawain. Sabi ng Biblia, huwag niyo ipagpaliban ang pagtitipon yamang malapit nang magbalik ang ating Panginoon. Glory to God. Si Jesus, ang anak mismo ng Diyos. The Son of God, the flesh of God. Sabi ng Bible, He endured the cross. Tiniis niya ang sakit ng pagkakapako sa krus. Basahin natin Hebrews 5:8 and 9. Though he were a son, anak na siya, yet he learned obedience by the things which he suffered. Natuto siyang sumunod. Sabi niya sa Ama, not my will be done, but your will be done. Kung pwede lang na malagpasan ko ang sarong ito, huwag na akong dumaan sa krus. Pero sabi niya, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo, Ama ko. And being made perfect, ginawa siyang sakdal, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. At binigyan pa siya ng pinakamataas na pangalan, na sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng dila ay magsasabing, siya ang hari ng mga hari, at siyang Panginoon ng mga Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! He endured the cross. Kaya kung may trial man tayo mga kapatid, amen, kailangan nating pagtagumpayan yan. Huwag tayong susuko, pakita mo sa Panginoon na kaya mo sa tulong ng ating Diyos. Amen. Panganim, be victorious. Ito na. Be victorious by overcoming your trial. May pagsubok, mga kapatid. Sabi ko nga kanina, every son that come to God must be tried, tested, and proven.
The trial of your faith being more precious than gold that perishes, mas mahalaga pa pala sa ginto ang pananagumpay sa pagsubok. Though it be tried with fire, might be found unto the praise and honor and glory. Kinanta natin yan at the appearing of Jesus Christ. Masumpungan ang inyong pagpupunyagi sa kapurihan ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Tingnan niyo si Job. Look at Job. Siya po ang example natin, praise God, sa pagsubok na napagtagumpayan. Wala pang halos sino mang tao nakaranas ng pinagdaanan ni Job. Anong nangyari kay Job, mga kapatid? Namatayan ng mga anak, nawala ng ari-arian, kanyang mga kabayo, bakat, kambing, tupa, nawala lahat. Praise God. Amen. At siya ay nagkaroon pa ng ketong sa katawan. At yung kanyang asawa, iniwan pa siya. At ang sabi ng asawa, ba't di mo lang sumpain ng Diyos mo at mamatay ka na? Grabe. Ano sabi ni Job? You speak like a foolish woman. Amen. Sabi niya, the Lord give it. The Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Ang Diyos ang nagbigay, siya pa rin na may karapatang kumuha. Purihin pa rin ang kanyang pangalan. Sabi niya sa Panginoon, though you slay me, yet I will trust you. Kahit ako'y pinahirapan mo, Lord, magtitiwala pa rin ako sa iyo. At alam niyo, nakita ni Job ang rapture, ang resurrection day. Saan niya mababasa? Job 19:25. Sabi ni Job, for I know that my Redeemer liveth. Alam ko, ang aking manunubos ay buhay. At sa huling araw, at the last, and that he shall stand at the latter day upon the earth. And though my skin worm destroy this body, kahit ang mga uod na to ay ngat-ngatin ang buong katawan ko, yet in my flesh shall I see God. Makikita ko ang aking Panginoon sa laman na ito. Nakita niya ang resurrection. Amen. Amen. Iniwan siya ng mga kaibigan niya at pinagbintangan pang secret sinner. Pero alam niyang matuwid siya sa harapan ng Diyos. At alam niyo sa bandang huli, dinoble ng Diyos ang lahat ng nawala kay Job. Praise God, mga kapatid. Hallelujah! Pag nagtagumpay ka pala sa pagsubok, dodoblehin ni Lord. Hindi lang doble, baka triple pa, mga kapatid. Pag nasihan ng Panginoon sa iyo. Amen. Kaya never give up in the midst of your trial. Mayroon ka bang kagalit? Magpatawad ka, sabi ng Bible. Di ba? Kalimutan mo na yon. Mayroon ka bang mga nakalipas na mga bagay na hindi maganda, kalimutan mo na yon, mga kapatid. Huwag mong hayaan ang nakalipas na hatakin ka pabalik sa mundo. Look into the today and look into the future. Forget the past, sabi nga ni Paul. Kalimutan ang nakaraan, but I press toward the high calling, amen, of our Lord Jesus Christ. Amen. Pampito, malapit na tayo matapos. Pampito, magpakumbaba tayo. Humble yourself before God and trust not in your own ability. Huwag kang umasa sa sarili mong lakas. Kundi tayo ay humiling sa Panginoon ng kalakasan, ng alalay, amen, ng tulong. Because the Bible said that He is our helper in the time of needs. Zechariah 4:6 sabi dito, not by might, not by power, but by my Spirit, said the Lord of hosts. Hindi sa lakas mo, sa kapangyarihan mo, kundi sa Espiritu ko. Amen. Kayo'y magtatagumpay. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. James 4:6, anong sabi ni James? God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Amen. The Bible said, he that humble himself shall be exalted. Ang nagpapakumbaba, itataas ng Diyos. Ang nagmamayabang, he that exalted himself shall be abased. Ay ibabagsak ng Panginoon. Sino ang example natin sa isang bagay na ito na hindi nagtiwala sa sariling abilidad? Si Moses po, mga kapatid. That's how God blessed Moses. Alam niyo si Moses, 40 years na nasa Egypt. Di ba? Siya yung susunod na sanang paraon. He was the next Pharaoh and he was an architect, he was a builder, he was a mighty general, a warrior. Lahat ng katangian na kay Moses na. Pero hindi ginamit ng Diyos yun para palayain ang bayang Israel sa kakayahan ni Moses. Inalis ng Diyos yun for 40 years.
Tinapon siya doon sa wilderness hanggang naging ano na lang siya, tagapastol ng mga tupa. Amen. At nagpakita ang Diyos sa kanya nung wala na siyang abilidad. Amen. Sabi niya, narinig ko ang daing ng aking bayan, Moses, at susuguin kita. Hallelujah. Tingnan natin to sa Exodus 3:10. Sabi ng Panginoon dito, Come now, therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Anong sagot ni Moses? Bakit ako pa? Hindi ko na kaya, nauutal na ako, mahina na ako. Moses said unto God, Who am I? Sino ba ako, Panginoon? Wala na yung abilidad niya. That I should go into Pharaoh and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt. Anong sagot ni Lord? Kung ikaw ay sa tingin mo mahina, let Aaron be your prophet and you be God to him. Praise God. So, nakita natin mga kapatid, tungkod lang ang binigay ni Lord kay Moses. At binigyan siya ng 2 tanda. Ano yon? Isa, yung kanyang kamay, pinasok sa kanyang dibdib, paglabas may leprosy. Sabi ni Lord, ibalik mo, pagbalik, wala na. And then, yung tungkod niya, sabi ni Lord, ibagsak mo ang tungkod mo, ilatag mo. At nung nilatag, naging ahas. Nung kinuha niya uli, bumalik sa tungkod. God gave him the power, the vindication, na pagdating sa Ehipto, kahit yung paraon, may mga ahas din, yung kanyang mga mahikano, pero nilunok ng ahas ni Moses yung 2 tungkod na yon. So, kung tayo pinili ni Lord, He will equip you. Hindi ka dapat umasa sa, hindi ka nakagraduate sa high school o college. Huwag mong tingnan yon na ikaw'y mahina. Kung ikaw'y pinili ni Lord, si Lord ang gaganap nito sa buhay mo. Amen! The battle is the Lord, it's not ours, mga kapatid. Kaya huwag tayong umasa sa abilidad lamang ng tao. Amen, kundi umasa tayo sa abilidad ng Diyos. Manalangin ka sa umaga, paglabas mo ng bahay, Lord, hindi ko kayang buhay. Maraming mga masasamang elementong lipunan, mga snatcher, hold-upper, lahat. Lord, tulungan mo ako, protectionan mo ako. Humingi ka pa rin sa Panginoon ng alalay, mga kapatid, dahil di natin kaya ang buhay. The devil is like a roaring lion, seeking whom he may devour. But sabi ni Lord, put on the whole armor of God. Amen. Ang armor ng Diyos, hindi armor natin. Si David, amen, anong gamit niya? Tirador lang, napatumba niya ang napakalaking higante na si Goliath. Bakit? May experience siya kay Lord. Through that slingshot, napatumba niya ang leon, napatumba niya ang oso. Kaya sabi niya, sino itong hindi tuli, this uncircumcised Philistine na haharap sa mga kawal ng Diyos? Amen. Pinatumba niya si Goliath at pinugutan pa niya ng ulo sa sarili niyang espada. So, kaya mga kapatid, sa bawat Kristiyano, amen, huwag nating maliitin ang kapangyarihan ni Lord sa ating buhay. Amen. If God be for us, who can be against us? The Bible said, greater is He who is in you than he that's in the world. Nakatayo tayo sa bato ng kapahayagan. Upon this rock, I will build my church and the gates of hell can never prevail against them. Amen. Praise the Lord against you. Pangwalo na tayo mga kapatid. Para tayo pagpalain ng Panginoon, kailangan makilala mo kung sino ka. Anak tayo ng Diyos. Mga prinsipe at prinsesa kayo, anak tayo ng hari. Amen? So kailangan mo, alam mo ang inyong pagkatao, ang iyong calling. Amen? Nasabi rito sa Romans 8:16, we are the children of God. And if children, then heirs, tagapagmana. Heirs of God and joint heirs with Christ. Kahati tayo ng lahat ng yaman ni Kristo. Naniwala ba kayo sa Biblia? Amen. Kumbaga sa mag-asawa, meron kayong conjugal property. Si Jesus tinawag siyang nobyo, tayo ang nobya. Siyang hari, tayo ang reyna. Di ba, uupo tayo, sabi ni Jesus, ang magtatagumpay ay pagkakalooban kong umupo katabi ko sa aking trono. Sinong tatabi sa hari? Yung nobya, yung reyna. And we are a many-membered body. Amen. At praise God, sabi rito, if so be that we suffer with Him, that we may also be glorified together. Amen. You will be glorified together with Christ. Kaya kailangan nating maging managumpay sa mundong ito
Dahil tayo'y tagapagmana ng Panginoon. You have the power, the authority given to you. Sabi nga ng Panginoon, you shall cast out devil in my name. You shall lay hands on the sick and they shall recover. Freely give, freely receive. Merong binigay ang Panginoon na kapangyarihan sa atin. Gamitin mo, kapatid. Anumang itali nyo, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you lose on earth shall be loose in heaven. Ganun ang power na binigay sa atin. Binigyan nga tayo ng power to speak to this mountain, be moved. If you don't doubt in your heart, it shall be moved. Kinanta natin kanina. Speak to your mountain. The spoken word power na binigay kay Adan. Tayo ay piniling lahi. 1 Peter 2:9, this is about you. You are a chosen generation. Hindi ito para sa mga unbeliever, para ito sa mga Kristiyano, mga kapatid. A royal priesthood. Amen. Praise God. Isang maharlikang saserdote. A holy nation. A peculiar people. Kakaiba tayong mga tao. Di tayo kagaya ng mundo na pasuray-suray dyan sa kalsada at lasing. Yung mga sister natin hindi nag-short sa kalsada. Mga mahabang damit, mahabang buhok. Dahil ang mahabang buhok ay karangalan ng isang babae, sabi ng Biblia. Amen. Praise God. Kaya tayo ay binago ng Panginoon, tayo ay banal na bansa. That we should support the praises. May pakita natin ang kaluwalhatian, kapurihan niya, who had called you out of darkness into this marvelous light. Tinawag tayo palabas sa kadiliman, kasamaan ng mundo, tungo sa liwanag na ating tinanggap. Sino ang liwanag? Si Kristo. I am the light of the world. At sinabi niya, kayo na rin. You are the light of the world, the salt of the earth. That is your position, kapatid. Kaya huwag kang magsi-self-pity. Kawawa naman ako, wala na nagmamahal sa akin, wala na akong pera, wala na akong makain. No, speak, ask, and you shall receive. Knock, and it shall be open to you. Amen. Yan po ang pangako ni Lord. Huwag tayong magsi-self-pity, di ba maraming depressed, mga tao na nag-worry. Sabi nga kanina, don't worry because God will provide. Pag humingi ka, anak ka, hindi ka mapapahindihan ng tatay mo na nasa langit. Maging masunurin ka lang, kapatid. Now, look at Adam. Ang example natin dito ay si Adan. Adam knew his position. Sabi ng mensahe, he is an amateur God. Alam niyo, amateur God, siya ang Diyos ng mundo. Siya ang nagpangalan sa mga punong kahoy, mga hayop. See, he can command the waves and the wind. See, nga lang, mga kapatid, nalaglag, nahulog si Adan. Pero binigay kay Adan ang potential. Amen. Nakontrolin ang mundo. But, amen, nahulog siya. But now, we have been restored back. Yung mga nawala ni Adan, ibinalik ng pangalawang Adan. Sino yon? Si Jesus Christ. Amen. Binalik na sa church, mga kapatid. Sabi niya, he that heareth my word and believeth on him that sent me has everlasting life and shall not come to the judgment, but is passed from death unto life. Amen. For the wages of sin is death, but the gift of eternal life is through our Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. We have been restored. Amen. We have been purified by the blood of Jesus. Inalis na ang ating kasalanan. Amen. Pangsiya, mga kapatid, isa sa mga susi ng pagpapala ay ang pagbibigay. Pagsuporta sa gawain. Di ba? Nababasa natin sa Malakias 3:8-11. Sabi po rito ng Panginoon, through Malachi, will a man rob God? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Oo, sabi niya, yet you have robbed me. Ninakawan niyo ako. Saan? Sabi niyo, what you say, wherein have we robbed thee? In tithes and offering. Ayan, pag tayo pala hindi nagtatides at hindi tayo nag-offering, ninanakawan natin ang Diyos. Oh my. Kaya sabi ng Panginoon, bring ye all the tithes into the storehouse. Anong storehouse? Dito tayo kumakain ng salita ng Diyos, ng tinapay ng buhay. Dalhin nyo doon that there may be meat in my house and prove me now. Subukin nyo ako sa bagay na ito. Herewith said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, kung hindi ko bubuksan ang durungaw ng langit at ibusin yung pagpapala na wala ng silid kalalagyan.
I will pour you out a blessing that there shall be no room enough to receive it. Amen. Subukin nyo ang Panginoon, sabi niya. Kung hindi ko buksan ang kalangitan at buhusan kayo ng pagpapala na sobra-sobra, siksik, liglig at umaapaw. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. At pag nag-touch tayo at nag-offer tayo, sabi rito, I will rebuke the devourer for your sake. Sasawayin ko ang mga mananakmal. Amen. And he shall not destroy the fruits of your ground. Hindi niya pakikialaman ang bunga ng inyong lupain. Neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, said the Lord of hosts. Marami na dito ang mga tithe givers na dati naglalakad lang, ngayon may mga kotse na. See? They can testify. May mga bahay na, yung iba ay, praise God, pinagpala ng negosyo at iba pa. Dahil pinatunayan ng Diyos na totoo ang pagbibigay. May kapalit mula sa langit. Praise the Lord. Kaya anuman ang ating gawin, magnegosyo ka man ng magnegosyo, kung hindi ka nag-iikapo sa Panginoon, walang kabuluhan. Walang asenso, mga kapatid. Sure yan, mga kapatid, dahil sabi ng Lord, ninakawan nyo. Yung 10% hindi sa inyo yan, sa Diyos yan. Wala ka pang naibigay pag nag-iikapo ka eh. Kasi yung 90, yun ang binigay sa atin. Pero yung 10, sabi niya, ibalik nyo sa aking tahanan para magkaroon ng, sabi dito, ng meat in my house. Praise God. You know, ang gawain ay may mga pinagkakagastusan yan, di ba? See, lalo na ngayon, dito, naka-aircon tayo, kuryente, tubig, lahat. See, yan ang pinapapuntahan ng ating mga offering at mga tithes, mga kapatid. Kaya sabi rito, support. Si Abraham, tingnan nyo, yan ang naging susi kung bakit pinagpala si Abraham. Nag-tithes po siya, nag-ikapo siya kay Melchizedek. Amen? Basahin natin, mga kapatid. Bago tayo magtapos. Genesis 14:18-20. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine. And he was the priest of the Most High God. And he blessed him and said, Blessed be Abraham, the Most High God, possessor of heaven and earth, and blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thine hand, and he gave him tithes of all. Alam natin ang tithes, ikapo. Sa panahon nila, pag ang ani, 10 sakong palay o trigo, yung 1 sako sa Panginoon. See, pag yung nanganak yung tupa ng 10, yung isa ron ay para sa Panginoon. So tinuruan tayo ng Biblia. Amen, na sumuporta sa gawain. At dyan ay susi yan ng pagpapala ng Panginoon at pinatunayan na yan sa buong sangkapanahunan, mga kapatid. Amen, paalala lang ito sa atin, mga kapatid. Dahil if you want to try God, sabi niya, subukin niyo ako kung hindi ko patunayan sa iyo. God will not fail His word. His word will not return void to the Lord. Amen. Last but not the least. Kailangan nating maging kontento at mapagpasalamatin. If you want to be blessed, be contented and be thankful to God. In everything, pagpapala man, pagsubok, give thanks. For that's the will of God in Christ Jesus concerning you. Amen. In everything. Sabi pa sa unang Timoteo ni Pablo, 6:8, and having food and raiment, may pagkain na tayo at na isusuot, maging kontento tayo. Let us be therewith content. Philippians 4:11, not that I speak in respect of want, for I have learned, natuto ako, in whatsoever state I am, therewith to be content. Ano mang kalalagayan ko, sabi ni Pablo, amen, masagana man o kinakapos, kontento ako sa buhay. Hindi ako nagrereklamo, hindi ako nagmumurmur. But I thank God for everything because that's His perfect will for me. Walang problema pag kontento tayo sa buhay. Amen. Don't live beyond your resources. Maraming tao naghihirap dahil puro credit card. Hindi naman nababayaran, di ba? So, wag tayong credit card tapos hanggang bumaon na baon ka na nasa utang. Live only according to your means. Kung di kaya, huwag nang magpasikat na kaya kong bumili na puro naman pala utang. Di ba? So, praise God, maraming ang mayaman, simple lang manuot ng damit, di ba? Hindi mo nga halata na, pero yung, ang ganda ng suot mo, pabongga, pero
Wala, nagdidildil ka naman ng asin, di ba? So, kailangan maging consistent tayo. Amen. See, just live according to your means at pag nakita ng Diyos na kontento ka, tapat ka, pagpapalain ka niya. Hindi mapipigil ang blessing pag tapat ka sa iyong buhay. Let your conversation be without covetousness. Ayan, Hebrews 13:5. And be content with such things as you have, for He has said, I will never leave thee nor forsake thee. Ayan ang pangako ni Lord. Maging kontento ka, yamang hindi kita pababayaan ni iiwanan kailanman. Amen po ba mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. Magtatapos tayo sa isang quotation. Sinabi to ni Brother Branham sa atin. Amen. Kung ano ang tunay na kagalakan. What true happiness is. Sabi niya, happiness does not consist of how much of the world's goods you own, but how contented you are with the portion that's allotted to you. Amen. Ang tunay daw na kagalakan, hindi ito binubuo ng mga bagay na makasanlibutan ng mga ari-arian, kundi kung paano kakakontento sa mga o sa bahagi na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Happiness does not consist of the things of this world. It consists of the eternal things that makes us happy in our soul. Ayun pala mga kapatid. Pag masigla ka, amen. Amen. Kahit walang pera, umaawit sa kagalakan ng puso mo dahil nandyan ang Panginoon. Hallelujah. Nagpupukpok ka man ng martilyo, naglalaba ka man, umaawit ka sa kagalakan dahil nasa presensya ka ng Diyos. That's the real happiness. Real contentment. Amen. Praise God. So magtatapos tayo sa isang final admonition, mga kapatid. Anong gagawin natin? Trust in the Lord. Proverbs 3:5. Trust, magtiwala sa Panginoon ng buong puso. Don't doubt. Huwag kang mag-alinlangan. Si Joseph, brother, hindi siya nag-doubt kahit siya nakulong, di ba? Siya ay pinagkanulo ng kanyang mga kapatid hanggang siya ay maging governor. So, yung mga problema natin minsan, stepping stones yan para sa higit pang posisyon na inilaan ng Diyos. Lean not on your own understanding. Huwag kang umasa sa sarili mong haka-haka. Huwag kang mag-overthinking. Maraming mga Kristiyano, isip ng isip. Dumami na yung kulubot sa mukha, di ba? Nangayayat na, nagkaroon na ng nervous breakdown, nervyos, di ba? So, huwag tayong mag-overthink. Lean not unto thine understanding. But in all thy ways, acknowledge God, and He shall direct thy paths. The word acknowledge means kilalanin mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo at gagabayan niya ang iyong mga lakad. Philippians 4:6, last verse natin. Be careful for nothing. The word careful, nag-aalala ka. Sabi ron, huwag kang mag-alala sa anumang bagay. But in everything, sa lahat ng bagay, by prayer, iluhod mo sa Panginoon. And supplication, purihin mo siya, awitan mo siya. With thanksgiving, na may pasasalamat, let your request be made known unto God. Ipahayag nyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos. The peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and your minds through Christ Jesus. Iingatan niya ang inyong puso, ang inyong isipan, na huwag kayong mabagabag. Jesus said, be ye not troubled. Amen. If you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. I will go and prepare a place for you so that where I am, there you may be also. Amen. Hallelujah. Excited na ba tayo sa pagbabalik ng Panginoon? Amen. Praise the Lord. Umasa tayo mga kapatid. Ng Diyos, hindi tayo pababayaan. Mabibless tayo kung susundin lamang natin ang ating mga narinig. Amen. Tumayo tayo, hallelujah, at tayo ay umawit sa Panginoon. Let's give Him praise, honor, and thanksgiving. Awitin natin yung glory to His name. Amen. Pasalamatan natin ang Diyos dahil sa Kanyang kabutihan, kagandahang loob, at sa mga pagpapala niya. The key to God's blessing is faith, endurance, patience, perseverance, amen. Purihin natin siya
pagpupuri ay isa ring susi sa pagpapala ng Panginoon. Amen? Do you believe that? Let's sing that song. Amen. Key of G. Oh, down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing my sin, I cried. There to my heart was the blood applied. Hallelujah. Glory to His name. Sing it. Worship Him. Glory to His name. Glory. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Sa dugo ni Kristo, binayaran niya ang ating mga pagkakasala. Amen. Binayaran niya ang ating buhay na walang hanggan. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abide within. Nasaan siya? Nandito. Nasa loob natin, nasa puso natin ang Panginoon ngayon. Hallelujah. Glory to His name. Everybody sing, oh glory. Glory to His name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Precious fountain is, oh precious fountain that saved from. Are you glad this morning? I am so glad. I am glad. Nakapasok tayo sa biyaya ng Panginoon. There Jesus saves and He's me clean. Glory. Next stanza. Next stanza. Come to this fountain. Amen. Oh, come to this fountain so rich. Lumapit tayo sa Panginoon. He's the fountain of life. I pour soul at the Savior's feet. Plunge in today. Plunge in today and be made. Without Jesus, we are not complete. And God is not complete without you. Glory. Hallelujah. Oh, glory to. Oh, napakasarap puwiin ng Panginoon. Nakila siya sa ating buhay. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay natin. Oh, Jesus, hallelujah. Manalangin tayo mga kapatid. Hallelujah, O Diyos na buhay naming Ama na nasa langit. Lord, nandito ang iyong Espiritu sa aming puso. That's why we rejoice, Lord. We give you honor, praises, and thanksgiving because of your goodness and love and mercy for us. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon, na nakapagpapatuloy kami. Di namin kayang buhay, Panginoon, kailangan ka namin. Lord, wag mo po kaming tikisin, wag mo po kaming pabayaan. Pangako mo, Lord God, na kailanman hanggang sa dulo ng panahon, you will be with us, even in us, until the end of the world. We believe that, Lord Jesus. Kami naniniwala, Panginoon, na malapit ka na magbalik. Nakikita namin ang mga tanda ngayon. Ang mga digmaan, ang mga lindol, Panginoon, sinabi mo, all these things shall come to pass when you return, Lord Jesus. Kaya, Lord, higit sa lahat, Panginoon, matuon ang aming isipan at puso. Sa taas, Panginoon, we will look up. Sabi mo, Lord, lift up your head for your redemption draweth nigh. Lord, higit pa ang mga spiritual na bagay, nawa ang aming hangarin sa aming buhay. Naisin namin, Panginoon, na mapuspos ng iyong Espiritu. Mapuspos ng iyong presensya araw at gabi, Panginoon. Huwag mo na kaming ihiwalayan, Panginoon, dahil nandito lamang ang tunay na kagalakan sa iyong banal na presensya. Lord, as we end this service, Lord, I pray, Father,
you bless your people, Lord. Pagpalain mo ang mga kapatiran sa kanilang mga kakulangan, O Diyos. Punuan mo po, Panginoon, ang sinumang nangangailangan, O Diyos, ng tulong pinansyal. Lord, may you open the windows of heaven that you pour out a blessing that there will be no more room to receive it as we Lord, make ourselves servant of yours and true and faithful to your Lord God, to your gospel. Lord, muli sa mga may sakit, Lord, we pray na sila hipuin mo. Lord God, pagalingin, Panginoon, dahil alam namin, Lord God, the prayer of faith shall save the sick. And we also pray for those who have problems, to man ay family problems, to man, Panginoon, ay job or whatever. Panginoon, you know the best for your children. Tulungan mo kami sa takdang panahon. In everything we believe that all things will work for the good of them that love you. Salamat, Ama, sa mga pangangaral na ito. Alam namin, pinagpala mo kami, O Diyos. Amen. Ang higit pa sa umagang ito. At kami uwi na hindi talunan, kundi kami mananagumpay kay Kristo. Kami, Lord, ay, Lord God, na-recharge, Panginoon, sa umagang ito. Dadalhin namin muli ang kalakasang ito sa buong linggo. Ibabalik mo kami muli ng Wednesday and Sunday to receive more of you, Lord. More of your word na siyang pagkain ng aming kaluluwa. Thank you, Father. We give you glory, honor, thanksgiving for all these things, O Lord. Sa iyo lamang ang karangalan at kaluwalhatian. In the most precious, most beautiful, and greatest name of all, in Jesus' name, we all say amen and amen. Praise the Lord. God bless you. At makakaupo po tayo. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, for we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Once again, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Come on. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. And you are good. Amen. Magkabayan na tayo mga kapatid. Say God bless to one another. Ikot po tayo. Salamatan natin ang ating pastor. I-welcome natin yung mga bisita natin. Amen. Sa lahat na nanonood online, God bless you po. Amen. May the Lord bless you spiritually. May the blessing of the Lord be with you. Amen.